Hello guys, good evening. Time check tayo, 10:28 PM, November 5. So ngayong gabi na to guys, de-demo lang natin yung bagong product natin, yung Rev V3X, yung third generation version natin ng multi-flasher ng ESP. So pwede pang flash sa kahit anong sub-bendo basta ESP8266 or ESP32. So kung makikita niyo po sa screen yung naka-flash dito sa baba, dito, yan yung itsura niya mismo. Malabo lang kasi yung camera, kaya nag-flash na ako ng mga actual photos. So yun yung mga kasama niya guys. Meron siyang acrylic plate. Ito. So sa likod, ito man sa harap, protection para sa LCD. So para hindi agad mabasag. So by the way guys, ang device na to, SD card support siya hanggang 32 gig. So mas okay na ilagay nyo ay original na SanDisk. Pero sa sa release natin ito, meron tayong free na SD card na 32 gig or 16 gig. Ang official release natin siguro by Monday. So ang date ng Monday ay ano bang date nun? So November 10. Yun yung official release natin, pati price. Pero sa ngayon pwede kayo mag-pre-order. Meron tayong special discount saka free shipping depende sa area. Ayun, meron yung freebies ito. So may freebies tayo na 16 gig na micro SD card. So original po ito na SanDisk. So limited offer lang po ito sa hanggang maubos lang yung stock. So ano nga ba yung gamit nito? So highlights lang tayo. Usually ginagamit to sa flashing ng ESP32 saka 8266 sa mga piso Wi-Fi. So mga supported niya na pwedeng pang flash. So itong limang microcontrollers. So meron tayong ESP01S or 01. So pwede siya dito. Kaya lang kaibahan nito hanggang 1 MB lang yung storage niya. Kaya hindi siya ganoon ka-ideal na gawing sub-bendo kasi nga maliit yung storage niya. So pag nagkataon na medyo malaki yung file, so hindi siya kakasya dito. So meron din tayong Wemos D1 Mini. So pwede yung D1 Mini na Pro din. Yung Pro yata ay 16 MB. Ito yung standard lang na Wemos D1 4 MB. Yung sunod naman yung pinaka popular sa mga piso Wi-Fi ito. Yung Nodemco na ESP8266. Tapos yung ESP32 na 30 pins. Tsaka yung ESP32 na 38 pins. Yung standard to guys yung standard na size. Meron kasi itong dalawang klase, yung slim type tsaka yung standard. Yung pwede lang sa flasher natin yung standard. So meron itong socket para sa dedicated na bawat microcontrollers. So ito yung sa ESP01, tapos Nodemco Wemos D1, yung maliit na to, ito 8 pins, tapos ESP32, tsaka yung ESP32 30 pins, tsaka yung 38 pins. So try natin guys. So kung makikita nyo sa screen, dito sa phone ko, so wala pa siyang nasasagap na kahit anong setup, halimbawa PTFi, Wi-Fi 5 or kahit ano pa man. So try natin i-flash. So unang-una, since ang working naman natin, ito yung try natin, ESP8266. So unang-una, may position naman yan guys kung paano isalpak. Kung saan yung kung makikita nyo medyo malabo lang kasi meron yung parang ito, yung symbol ng antena. So dito katapat din yan sa antena na to. So salpak muna sa pinakauna. Yan, ganyan lang siya. Yung lahat ng firmware pala ng mga binary files nandito sa SD card. So nakasave na rin dito. So pag binili niya to, may kasama na rin para hindi kayo mahirapan maghanap. So paanda rin lang natin. So type C pala ito
yung power nito sa ilalim. So, either pwede kayo magsaksak sa Nodem ko mismo, pa-power din yan, o di kaya dito sa built-in yan na Type-C. So, sa ngayon meron kasi Type-C, kaya dito gagamitin natin. So, mag-i-start lang yan. Ayan, lapit na natin. So, nakalagay niyan, Dark Pro Rev V3X. Yan yung version natin. So, kung medyo malabo lang kasi unang item is upload firmware, view logs, settings, about. Yan lang naman. Plug and play lang siya. Tapos, madali lang man yung user interface niya. So, meron siyang na button. Okay, back, up, down, left saka right. Yan lang naman. So, try natin i-flash itong ESP8266. So, select lang natin yung upload. So, basta nakikita nyo sa screen ngayon, wala siyang na-detect. So, try natin siya flash ng yung KT5 na OpenWRT. Yan yung bago ngayon eh. So, select mo ng upload firmware, tapos select mo yung flash ESP12XX. Yung 12X, 12F, 12E, ang base niyan ay ESP8266 lang, yung pinaka-chip niya. So, iisa lang yan. So, magpo-continue pa rin yan. So, ESP12X. So, piliin natin yung nakasave na yan lahat. So, piliin natin yung KT5 OpenWRT na wireless base. So, flash lang natin. Tapos, click yes. Yan, automatic na yan. So, wala ka nang gagalawin. Kahit ilapag mo na dyan, antayin mo lang. So, yun lang guys. Fast forward lang natin yung video para hindi ganun kahaba yung review natin. So, habang nag-aantay tayo, i-check natin yung screen dito sa phone. So, ayun, nag-success siya. Tapos magre-restart yan. So, wait lang natin mag-restart. Ayan. So, since nag-restart na siya, i-refresh natin tong phone natin. So, tingnan natin kung lalabas yung setup. Ayun. So, ganun siya kadali. So, hindi ko na-i-click to kasi madi-disconnect yung phone ko eh. Pag-click ko tong setup na to. So, ano pala to guys, meron itong erase function kasi may cases kasi na ibang halimbawa itong KT5, yung LPB din yata, at saka yung easy wifi, nag-store, mag-i-store siya ng credential sa EEPROM niya. Kaya ang ginawa ko dito, so meron tayong bagong tawag nito, bagong features natin na pwedeng i-erase yung EEPROM. So, magre-reset yung Wi-Fi. So, in case na gagamitin ulit yung Nodem ko na to sa iba, so at least, masiset up mo siya ulit. So, paano siya i-erase? Sa settings lang. Tapos, click mo lang yung item number 8, erase flash. Tapos, piliin mo lang kung anong microcontroller, ESP32 or ESP8266. So, ganun lang. Click lang natin. Tapos, ganun lang yan. Mabilis lang naman yan. So, yes lang natin. So, mga ilang seconds lang yan. So, para lang alam nyo, medyo malabo kasi, yun nga. Nakalagay sa kanya formatting ESP, tapos erasing EEPROM data. So, hanggang mag 100% siya. So, wait lang natin. So, success siya. So, dapat magre-restart din yan. Tapos, wait mo lang yung indicator nitong Nodem ko. Itong may blue na indicator. Wait mo lang siya mag-blink ng 3 beses. Yan. So, wait mo lang siya mag-blink. 1, 2, 3.
So yan, okay na yan. So pwede ka na ulit mag-flash ng ibang firmware. Flash natin siya ng Wi-Fi 5. So ganun din yung procedure. So ESP12X, tapos hanapin natin yung Marvin F na 8266 Wi-Fi 5. So flash lang natin. So continue lang. So yan, ganun lang guys, ganun siya kadali. User friendly siya. Hindi naman ganun ka-komplikado yung mga settings niya. So kahit saan ka, or di kayo makalimutan yung ano mo, yung laptop mo, pwede na ito. Kung sa bendo lang naman ang ano mo, isi-set up mo sa area. So ayun, success na. Tapos magre-restart yan. Tapos dapat lalabas yung setup dito sa phone natin. So try natin na refresh lang natin. So dapat lumabas yung Wi-Fi 5 setup. Ayun, lumabas na siya. So ganun pa rin guys, hindi ko i-click to kasi magde-disconnect yung phone ko eh. So pinapakita ko lang sa inyo na successful yung flashing natin ng firmware, na pumasok yung yung program. Tapos try natin dito sa sa ESP32. Ganun lang din naman. So basta una guys, procedure lang naman guys, disconnect mo muna yung power para for safety lang. Baka kasi yung pag salpak mo kasi is malihis yung pin, so tapos sinaksak mo, hindi mo napapansin, so masisira yung RDM core, yung flasher mo. Anyway, may guide naman to guys, may nakasulat naman sa flasher mismo na kung saan mo siya isasaksak. So ESP8266 WeMOS D1, tapos 30 pins, 38 pins, yun lang naman. Tapos yung maliit lang, dedicate yung sa ESP01 or 01S. So nakasalpak na. So make sure lang na nasalpak na maayos, na hindi lihis yung pins. Kasi mas sensitive po yung ESP32 kumpara sa ESP8266. So once maglihis ka ng pins niyan, tapos sasaksak mo yung power na, tapos na-supply mo yung hindi dapat na-supplyan na pins ng 3.05 volts. So yun, goodbye agad yan. So yun yung kaibahan ng ESP32. Mas prone siya sa sa damage. Kahit konting voltage lang or mabaliktad mo lang, sira na talaga yan. So hindi mo magagamit na maayos na. So ayun. So ganun lang din. So kung mapapansin niyo sa screen, so wala ding sa phone natin, so wala pa rin siya. So try natin flash siya ng, so ang available ko kasi ngayon, itong try natin siya yung 1.5 na ESP32. Natin na lang ito. Hindi ko sure kung nalagay ko dito, pero ako meron 1.5 ESP. Eto ESP hindi. So hanapin na natin na hindi ko yata nalagay LAN base. Ito na. So 1.5 ESP32 LAN base na 8720. Ito naman kasi ang LAN base nila na 8720. Si-set up mo sa Wi-Fi bago magamit yung LAN. So try natin to ha. So flash lang natin. Ayan. So wait lang natin. So mas kasi yung ESP32 kasi apat na file siya eh. Yung app 0, tapos yung boot, tapos partition, tapos firmware, tapos SPIF, SPIFs or SPIFs, or yung mini file system. Apat kasi yan eh. So wait lang natin.
Yung success siya. So, hindi nag-restart, manual na lang natin. Pwede naman eh. So, exit, settings, restart. Tapos, refresh lang natin. Refresh lang. Dapat lalabas yung 1.5 setup. Ayun. So, lumabas yung 1.5. So, ibig sabihin, successful siya. So, yun lang guys. Tapos yung pag-erase nito, ganoon din naman. Pag in-erase to, so mawala din yung setup. So, pwede mo na siya loadan ng ibang firmware. So, ito, bonus lang guys. Try natin i-flash dito guys ha. Ito na-try ko na siya, pero papakita lang natin na gumagana siya. Na na-flash din. So, ang na-try ko lang dito yung Wi-Fi 5. So, try natin ha. So, SOP, tanggal ng power. Saka natin pugutin yung microcontroller. Tapos lagay natin tong ESP01. Ito yung pinakamaliit na na so far pinakamaliit na microcontrollers na ginawa ng official na ESP8266. So yun, nakasalpak na siya, ganyan lang. Natin power ulit natin. So ito guys, basta limited offer lang to guys na may kasamang free micro SD. So anyway, kung meron naman siyang additional na micro SD, pwede din naman kayo bumili sa Shopee or kung saan kayo mas makakatipid. Pero ito kasi ang advantage lang is meron na siyang meron ng firmware, so hindi na kayo mahirapan ako na maglalagay ng firmware para hindi na kayo maghanap. So yan. So kung makikita mo sa setup, so wala pa siya. So flash natin. So gaya na sabi kanina, test ko lang siya sa Wi-Fi 5. Hindi siya gumagana sa KT5 eh. Kaya sa Wi-Fi 5 na lang. So 8266 piliin natin. So flash lang natin. So yun, successful. Tapos magre-restart yan. So check ulit natin dito sa phone natin kung madedetect siya. So wait lang natin. Ayun, umilaw yung blue. Ibig sabihin may laman. So refresh lang natin. Ayun. O, diba? So, pwede pala to. Itong liit na to. Pero hindi ko pa siya na-try actual kung okay ba siya. So, try at your own risk na lang kung gusto nyong kung gusto nyong i-test itong ESP01. By the way, to? ESP01S to be specific lang. So, 1 MB lang yung niya, storage niya. Yung flash na storage. So, yun lamang guys. Kung gusto niyo mag-order, ang price kasi ngayon ng na may kasama ganito 1,999 kasama na ito. So dati kasi nag-free ako ng 8 gig na SD card kasi naubos na eh. So siguro iilan na lang stock ko dito para sa free na to. Meron pa siguro akong 5 o 6 kasi may nag-order lang habang nagbi-video ako nito. So basta yun lang guys, kung kailangan niyo lang ng portable lang naman, kailan lang portable on the go. Hindi nyo na kailangan magdala ng laptop or gusto nyo na madali na setup sa bendo nyo, try nyo to. By the way, meron din akong isang product nito na na ilalabas din na kasama sa official na to. So pre-release pa lang kasi din yon, so isasabay ko dito. Ito ay highlights lang, pang testin na natin. So sa official release baka mag-iba na yung presyo kasi iba na rin yung kasama na micro SD. Maximum natin gagawin natin 32 gig eh.
para lang masulit nyo. So, konti lang naman difference. Basta abang-abang lang guys. Ayun lang. Maraming salamat.